ding makita itong Kaja, no? Tama ka ito kanina midnight eh. Kung gusto mo ng instant kill, kuha ka ng way na hindi makakatakas kung sino man ang mahahatak. Franco is an option pero kasi kailangan magtago sa bush ng Franco eh. Hindi siya kagaya ng isang Kaja na pwede magpakita kasi may sustain power na. Yeah, pwede siya makipagsundukan sa mga roamers, di ka basta-basta pwede, di ka pwede magbigay ng mid lane prio, and then you can also fast clear and then sundan yung roamer ng kalaban. So honestly, I think this is a good overall idea from Aurora Gaming. Medyo heavy lang sa execution, and also one problem that they're facing right now in the draft of Team Liquid is ang daming outplay potential. Yung shadow kill ni Carl, yung mga vengeance mula rito kay Sanford. Talaga si Kelvin, kahit Lito Wanderer, panalo sa Red Ray yan. Diba? Napakatindi talaga pumindot. Alam mo, sobrang competitive talaga niyan eh. Hindi niya ibibigay basta-basta. Aurora Gaming ngayon, I think ang goal lamang nila ay makapaglaro ng malaya itong si TNC. Kasi alam nila, ramdam nila na iikot-ikot to si JP, hahanapin siya. Ayun ang binibili yung trip ni JP dito kapag nagpapakita siya at lumalapit siya sa vicinity ng farming dito ni TNC. Dino-normal siya eh. Hinahampas eh, no? Hinahampas ng latigo eh. Papenging ang buhay. Latigo, yoyo, di ba? Tsaka alam mo, kailangan gawin ni JP yan kasi ang problema mo pag jungler ka, tapos may kailangan kang Kaja. Mas mataas damage yun sa'yo eh, kahit may retry ka. Yung hampas retry, yung hampas hampas per skill, Kaja plus passive, lagpas 1k yan eh. Oh, dati kami na magic yan, di ba? One hit yan pagka nahatak ka, tapos hampasin. Nakakabahan trip, nag-trip nung iba dati, yung bibili ng nung ano tawag dito? Yung Mystery Codex. Bibili ka lang ng Codex ba yun? O basta yung Magic Wand. Magic Wand, Bibili ka ng Magic Wand, tapos hampas-hampas ka lang ng mga jungle grapes. Yun pala talaga yun. Okay, nagsisimula na ang Team Liquid. Masyadong malayo yung jungle dito ng Aurora Gaming. Detrade ata sila dun sa purple. Pero parang itaas ato. Naku, si Ohim. Tama nila pupuntahan. Napablazing duet na. Di makalapit dito ito si TNC. Sabay mamakatarik agad ang Team Liquid. Dahil naman nire-real manipulation at si TNC pang nabigyan. First blood para kay Sanji. Sobrang bilis ng response ng Team Liquid. I like the idea as well. Binurst nila yung turtle kasi alam nila pwede mag-invade yung Harley sa may purple buff, and Aurora Gaming, they had the right idea. Kumbaga, force nila yung trade sa may top lane, pero because of the fact na ang bilis nga nilang kinuha yung pagong, ay nakapunta kagad sila sa itaas, and na-burn pa yung RWM mula kay Rosa, and it slows down the game of the Harley. Yun nga lang. Kumabit pa. Ayun na, okay. Atras muna. Actually, hindi siya kumabit, nabitin. Nabitin nga lang. Pero tama ka dun, ang gandang ginawa dito ng Team Liquid. At saka minaximize nila yung, expanding rivers. Sakop na sakop doon sa, sa pag-ikot ng Team Liquid. Sabay si Pagong pala yung pupuntahan, hindi tumama yung Raging Sandstorm. Pero hindi naman si Sanji, hinatak dito si JP. Ayun lang, BMI. Yun lang, dinasalan lang dito itong Aurora, Turkey, at gamit na rin yung river manipulation mula kay Rosa. Wala silang napala doon, ha? Ganda nung response din eh, no, nung Khalid. Kumbaga, ang trabaho niya is tangkihin lahat ng damage dito ng Aurora. Actually, ang dami niyang nare-repel dito eh. Yung CC, yung Harley, yung Eve. Kasi pag ginamit niya yung kanyang Big Sun Guard sa gitna, ay walang pang cancel, men. Ang cancel lang dito ng Aurora Gaming is yung Torrent Form ni Lunar tsaka yung Divine Judgment mismo ni Bago. Oo nga, no? Medyo magiging mahirap ito. Sa ngayon naman ay nakakahabol ang Aurora Gaming. Naplatuhan na rin nila doon sa itaas. Pre, si Sanford, first item, Radiant Armor, walang boots. May naman kasi, pre. May river naman kasi. So, siguro naisip niya, bilis ko naman din kumilos. Makakasama naman ako kagad kung ano man ang mangyayari, di ba? Yan, Di pinansin yung Farsa eh, no? Wala kang pumansin doon sa Farsa eh. Kasi kung Farsa to, may burst damage yung Aurora pero nahuli, men. Kaso naka-Radiant Armor ang unat! Ay, buhay pa rin. Nandun yung river manipulation. Pumasok na ang Team Liquid. Atasa mo na din Aurora Gaming. Pero bibigyan nito si Sanford. Nagamit yung shadow kill. Nakapatay ng isa. Kahit papano dito ang Team Liquid. Atras mo na si Sanji. Nadalawahan sila doon, ha? Yeah, kamuntikan mabuhay si Lunar, may nakapag-trigger on top, pero buti swerte rin si Cartesi sa kanyang mga shadows. Laki ng level gap, ha? Isang buong level yung lamang ni Cartesi. Walang shadow kill, however, so walang threat against Rosa. But Team Liquid, again, still holding at the lead right now. And again, itong spasyo na to ay beneficial, sobra para kay Ohim kasi hindi na naman siya nagagalaw. Ayaw siya. Hindi na rin siya napapansin eh, kasi masyadong focus ang atensyon ng Aurora sa mga ikot at sa mga nangyayari sa kabilang panig ng mapa. Pag kung ay available,
Si JP ngayon naghahanap na ng magiging plano. 1v1 doon sa may bandang ibaba. Si Pagu, wala pa rin naman siyang hatak. May ideya dito ang Team Liquid. Nagbabay lang sila ng konting oras dito at pwede na atang pumeso dun sa Pagong. Yeah, wala kasi problema sa kanila na mag-farm lang as long as wala nangyayari din for Aurora. Na. Since wala rin nakukuha ang pick-off, and ang kukunan din kasi ng mga nagbibigay ng vision like yung Khalid, yung Arlot na naka-radiant armor, so hindi ganun kadali mag-start for for Aurora. So they can just take it slow, pero si Lunar dito, nag-gamit yung kanyang torrent form. Oh! Load the damage coming down from the RWM as well as the Deadly Magic, pero nandun na yung blending to it mula dito kay Ohen. Kailangan tumakbo ng Aurora Gaming sa aabutan pa rin ng Shadow Kill dito, pero nakapag-flicker out siya. They get the turtle as well as the kill against Lunar. Nako, ang hirap nito. Pwedeng samantalahin ni Ohem. Actually, yung pagkakataon, wala siyang kalaban dun sa itaas. Pwede magbasag. Pero sa iba pang bahagi, nako, ibibigay na nila ang isang wave. Sumasama na rin itong si Sanford sa kung saan man patungo itong si Oheb. Si TNC magre-react na rin dun sa may bottom. Kapag sila ng pagkakataon, napapakabit din lang ata yung Oh, Shadow. yun. Ayan ako, mabit na yung One Shadow! At walang taka si TNC sa mga shuriken dito ni Carl TZ. Na-basic sila doon, men. Na-bait yung dash and si Lunar. Tatangkihin niya rito yung boom shadow. Ay. Wala ata shadow, pero nandun-stun! Ay. Wala kay JP! Daddy JP saving! The GOAT himself and Team Liquid, 2,000 gold lead. Nakakuha pa ng Torres sa itaas. Si Ohem. Men, nadadagdagan ng mga kasalanan dito ni Daddy JP. Isa sa mga kasalanan niya ay bigyan ng pagkakataon si Cartesi na makatakas. Ang Aurora, kailangan nilang bilangin ito at kailangan bigyan ng pagkakataon na i-punish ito. Oh! Pero yung final slash, dalawang nakahuli. Sandy nga nang papasok na, river manipulation nila gamit. Kasabay pa ng break, ito ay wala kay OM. Nakakuha sila dito, bababal po si Sanji. Mamamatay siya. Ang baba na rin ang buhay dito ni Sanford. Pero lalaban pa si Oh, Carl hindi. dito. Naku, magsama-sama na kayo. Oh At my si goodness. Cortese, atras na rin. Mabubuhay with a sliver of HP. Itong si TNC. Okay yun yung shadow, yung blink nung Harley men pinang-dodge siya ng shadow kill. Kasi pagka blink back niya, kumakabit pa rin sa kanya. Medyo swerte talaga yung mga Hayabusa ngayong araw. Pero nag-blink back men, nawala yung shadow kill. So nabuhay yung Harley. And si OM kanina medyo napalalo kanya blazing duel. I think tumakit din siya ng ilang tower shots. Oo. And then umabot yung CC sa may bandang likuran. And Aurora Gaming, they get the 2,000 gold lead back. Eh ngayon, medyo nullified na yung presence dito ng Liquid. Oh, however, TNC! Okay. Oh, blink back. Huli nila yung Harley ngayon. Ang daming dash! Dami naman dash nun, river manipulation. At naku po, dadali ang dalawang miyembro mula sa team Liquid. Papasok na rin si Carlito. Naku, nagsama-sama na rin dito ang Aurora Gaming. Para nga naman matangkin nila yung damage. Patay ang tatlo, double kill para Oh my goodness! Mabibigyan din ang gold. At si Siggy, may nakaharap lang. Pagkakataon ng Aurora na idiretso na tong Lord na to. Grabe yung set ng Sora, man. RWM into torrent form. They get 3 people. And natulak pa niya, man, yung tatlong hero palabas doon sa dulo nung RWM. Kaya na-stun sila. And Aurora Gaming, after that, they took down the gold. They take down the Lord. And they get a gold lead. Then nakikinabang na ang Aurora Gaming doon sa prioritization sa draft. Tatlong utility ang inalis. So ngayon malaya si TNC na magpabalik-balik sa kung saan man niya gusto Oo, puntahan. Nakukulangan sa control dito ang TL. Ganun din pala, no? Dalawa lang din pala yung stun ng Liquid. Yung stun nung Arlon and then nung stun nung Raging Sandstorm. After that, malayang-malaya si TNC sa kanyang mga dashes. Na-testing ko yan unli blink yan Oo. Yung pag ginamit mo yung boom duration ng blink hanggat di mo siya kinakast, next blink mo naka-off cooldown kagad Kasi cooldown item din naman siya no? Naka ano siya dito Starlium. Starlium side, no? Kahit papano ay nakakadagdag talaga para dito sa isang Harley. Ngayon, may Lord sila sa itaas na bahagi. Clear wave muna dun sa bottom para maluwag nga naman ang Team Liquid na mag-react dun sa itaas. Bago. Okay, hindi gagamitin yung kanyang Divine Judgment. Medyo malayo yung Harley. Pero ano mo, potential target din si Pwede yan. JP. Kasi ang kailangan nilang isipin dito is yung re-engage nung Arlon in the final slash. But also, one thing na kailangan din isipin ng Liquid, hindi sila pwede basta-basta mag-final slash kasi may real manipulation and then may torrent form mula kay Lunar na nakita natin kanina, kakaibang combo mula sa Aurora Gaming. Yung lineup nila no, laking... Ano ba yung lineup ng Aurora? Laki may combo? Oo nga yun talaga ang nagiging bentahe ata ng kanilang drafting and lineup dito. Feeling ko nagdadalawang isip din sila na puntahan dito si JP, no? Kaya dito si JP kasi baka dasalan lang sila. Oo, kailangan nila ng Kailangan enough instant damage. talaga, o kailangan instant. Yes.
Pero tumalaki din yung farm nung CC. Alam mo, problema din to kasi kapag tinignan mo yung Heroes ng Liquid, medyo squishy. Oo, Kapag CC yung gold lane, usually nakikita natin, meron siyang shred. Sa late game damage, sa late game timings ay medyo mataas din ang kanyang damage output. Oh, Lunar? Okay. Tiget JP. Ayun lang dito mama. Sayang, hindi tumama. Pero sabi ni Carlito, hindi, kukontest ko yung purple ko. Nakuha pa nga niya ata. Yeah. Sabi pumasok si TNC, makakabalik, sayang! Tayo Ang naman. pagkakataon ng Ang tayo Team Liquid. Ang dark system yung hero, pre. Diba? Ultimate dark system. Patalon-talon yung hero eh. Kasi alam mo yun, kahit mas fan siya ni Sanford, kailangan perfect frame yung next stun. Kasi spammable na pwede mong pindutin yan Tapos walang tawag doon yung casting animation. Oo. Instant yung blink. Napakabilis no. Alam mo, nakikita natin din yung expertise talaga ng TNC. Nag-attempt siya dun sa may itaas na lumapit. Nung nakita niya na magre-react ang Team Liquid, balik kagad siya. Oo. Parang walang isang segundo na pupunta siya. Di pa sapat yung cooldown niya, pre. Bibili pa Brute Force. Oh, naku, dadagdag pa. Ang ganda niya kasi kapag pag di na layer yung stun, Oo. may CC reduction. Isipin mo, sobrang ma-maximize ata yung maximum na CD reduct dito. Oo. Naka-magic shoes din siya. Yeah. Hindi niya problema yung damage dito. Actually, kung iisipin mo eh. Oo, di siya yung main damage dealer Kumbaga, meron siyang CC, meron siyang Sora. Even yung Eve can actually scale better in Hello? late game compared to Resolution. JP, mukhang mabibigyan, mawawala ata yung Kalin. And ang pa yung kanyang heal, hindi aabot RWM. Sinara yung entrance ng Team Liquid, hindi makapasok sa Sanford. Pero ngayon, wala ni RWM. They can actually catch heroes now. Pero Sanford, ang kita niya lang is yung Kaja and yung CC. This is gonna be hard for Team Liquid. Wala yung kanilang frontliner, but Carteezy can actually just shadow in. Pero nireset ang Aurora yung Lord. May lalaban sila. Lunar! Catches Carteezy! Hindi siya nakapag-shadow kill! Blazing Duet wala dito kay Owen. Kapapatuban niya ba? Sige boom, hindi. Muna pa atang tutumba si Sanji. And hinahabol nila dito si Sanford. Oh, vengeance! It's not gonna be enough. And Aurora takes down 4 without any trade. Oh my goodness, ang una pang nahuli doon si Carlito, hindi niya in-expect yung pabalik-balik na pasok dito ni TNC and that setup mula dito kay Lunar. Oh, look at this. Yun talaga yung nang ibabaw dito eh. Alam nila men, walang damage. Si JP lang yung buhay. Di na pwede kumanta si Oheb. Kasi may Divine Judgment Flicker. Oo. Nahawak si Bago. Disiplinang malala. Hihintayin ng Aurora yung Lord. But this means we will have time for Team Liquid to reset, makahinga ng konti at dumipensa. Grabe si Pago dito, men. Siya talaga yung siya yung nagsisilbing dito ng Aurora Gaming eh. Nahihirapan ng Team Liquid na pumasok or tapangan ng tapangan. Even JP nagde-decision na dito si Pago na hatake na eh. Yeah. Sapat na yung damage nila eh. And imagine, Liquid yung may hawak ng lamang kanina and Aurora, they have played this one perfectly to their conditions. Si JP lang talaga yung target nila. Team Liquid, can they defend? Makiklear yung minion wave sa gitna. Yung bottom lane, may Lord na nagmamarcha. But they can also push the top lane. Maraming kailangan din na lane si Liquid. Buti na lang, hindi sabay-sabay. Okay, yung Lord, pwede na atang simulan na nakahawakan dito ni Oheb. Nakantabay din dito si Sanford. Baka nga naman pumunta si TNC. Suko na ata nila yung Torres sa itaas na bahagi. Si Sanford naman ay kiniklear. Okay, tagumpay ang pagdepensa dito ng TL. Oh, Bago! Bago ay nahatak doon yung Lady Sanford. Yung manipulation na nagamit! Kaya naman, Buhay pa din! Si JP, buhay pa rin. Nagdasal ng pilit. Habang yung... Oheb! Oheb! Ay, Oheb! Sa may Winter Crown! Ababa na po ni Rosa. Papablika siya. Pero sisigibong sa likod. Sanji with a kill. Luna lang kanya nakuha. Kailangan naman ito yung TNC. 4v4 ang magiging aksyon. Okay. Buhay pa rin ang cavalry. Buhay pa. Magandang blazing duet mula kay Oheb with the flicker and the winter crown. And maganda rin yung punish dito kay Pago na force out yung kanyang flicker. Men, ang pinagtataka ko, bakit ang daming swerte sa side ng Aurora Gaming. Nabuhay pa si Pago. Nabigyan siya, napaflicker siya, hinila niya yung kalid, tapos hinampas niya isang beses, nagkaroon siya ng buhay ng konti. Oo nga eh. Yun yung sinasabi mo kanina na sustain power talaga ng isang Kache eh. Oo. Ang daya. Kakabalik lang ng Nakawinto ka yung Harley, men. Right. Attack damage. right clicker. Kasi sabi niya, naka-radiant armor ka. Okay. Yung cards matatangke mo. Ito pa basic attack. Basic attack, di ba? Yun talaga atang... Okay to attack speed, pre. Attack speed. Grabe ka na, TNZ. The MLBB Dark System. Oo, may Kaya pa ng Dark Horse to, men. Kaya pala. May, System. may pinapatunayan pala talaga ang Aurora Gaming dito. Marami nagsasabi na
makakalason at may lason factor talaga itong Aurora Gaming. Meron eh. Meron talaga, pre. Kitang-kita ng buong mundo ngayon eh, oh. Imagine mo, Harley, MCM. Sa totoo lang, hindi nga to, wala nga to sa bucket list ko, bro. Yung Harley na yan, Oh, alam mo sa... ang daya! Kakabalik lang, pre. Mas malala pa siya sa Cloudman. I-spammable na talaga yung dash na ito. Pero, pre, alam mo yung mga swerte na yan. Mauubos din. Mauubos din yan. So, parang yun na lang ata ang pangawakan natin. Kailangan nila ng matinding lockdown. Mauubos din yan, pre. Kailangan natin ng magandang blazing duet. Kailangan natin ng magandang malimpaktong winter crown timing kasi may pinaplano yung Aurora men ha. Nagpaplano sila dito. Hindi nila alam kung nasaan yung Harley, Team Liquid. Pero syempre, tamang disiplina lang ko. Ohip. Sa shadow. Alam ni Carl. Si Bagoy nakabantay. Hindi niya Hindi niya pupuntahan. Pwede ba yung Josh may katikit na? May katikit na kadene. Yun na nga eh, may nakabantay talaga na kasya. Lunar? Pero hahawakan na ata ng Aurora. TNC, okay. Grabe yung zone! Sila, Ang sakit! Napakahapdi ni TNC, pati May ka pa nga. ang daming dash. Grabe naman, may dash na naman. Nagamit yung, di ba Josh, na-touch yung winter crown. Okay. This is big, walang winter crown si Pagu. Okay. Walang hold for the combo. Malaki nga ito. Fago, kailangan niyang antayin muna ata yung pagkakataon. Pero sabi ni Carl, sige, unti-untiin na natin yung Lord. Ang layo masyado ni TNC. May vision naman sila. Papasok si Sanford. River manipulation na gamit ni Rosa. At magdidesisyon na ata sila. At si Carlito ang kambeng ang makakakuha ng Lord na yun. At si Rosa ay pinunta na sa lugar ni Danny JP. Habang na po ni Fago, masyadong kilala solo ni Lunar. Pero nabalikan pa rin siya dito ni TC. Iwasan lang saglit. Pero tuloy-tuloy na rin ang pagbasag. Carlito with a kill. Kasabay pa ng kuha ng kill ni JP. Oh, sige mo! Pero si Sigibum, wait lang ha. May pinaplano si Sigibum, sasalubungin niya yung Lord. Pwede na atang puntahan ni Sanford. May flicker din na gagawin. May finals na pa siya. Let's see, nagamit na si Carlito ay nakaantamay din. Pwedeng salubungin Grabe, ata ito. Jose. Babalikan na at nagamit yung Winter Crown. Gagamitin na rin ata yung Shadow Gale. Hindi na Wow. Grabe yung pagtitimpi ni Carl doon. Inantay niya talaga. Alam niya na mayroong Winter Crown eh. Oo, tsaka grabe din yung the moves. Winter crown, tapos flicker out para di siya abutan ng shadow. Parehas sila pre, dumamoves. Dumamoves parehas. Pero yung buy time na yun, enough for Aurora to actually have their heroes respawn for the Lord defense. Pero napakagandang winter crown mula sa Team Liquid na bait out yung divine judgment mula kay Pago. 2 beses nang na-outplay itong Kaja na to. I think si Sanji pa nga yung nag-winter crown kanina, if I'm not mistaken. I think Sanji or si Oheb. And now they have everything that they need. Wala ka lang flicker si Sanford, however. Oo. Even Rosa ay wala rin flicker. So may ideya dito ang Team Liquid. For sure ay nabilang na nila. Pago as well. Inaantay din lamang yung cooldown ng mga spell. Magsisimula ata sila. Raging Sandstorm na iwasan. Pero din yung final stats. Sige mo, magiging target nila. Nagamit din yung manipulation. At si Sanford ay nakuha din ng Aurora Gaming. Nakabawi naman si Carlito. Ngayon si Pago yung maatras. Andun yung puso. Oh, hey! Wala kayo. Sa may Winter Crown. Takbo na dalawa si Carlito. Sige mo naman na magiging next. Tatlo na kagad ang tumumba. Diretso pa bata dito ang Team Liquid. Buhay pa rin ang pangarap patungo sa Golden Road. At ang Team Liquid ang nahakbang sa next round. Amazing!